this night, His light will shine. God is good. God is good all the time. That's right. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you or forsake you. And His word is true. God is good all the time. March 18, 2025. Papa Bot here. Well, thank you for being around again. March is already more than half. So I beg your pardon. Join me. Today is March 18. For the past week or so, maraming nangyayari. Wala tayo sa ere dahil walang pasok ang apo. Oh, papabot ito, papabot. Sana makakuha tayo ng magandang aral ngayong araw. Talagang tinamaan tayo ng isang pagsubok na expected naman yan. Matagal ko nang nililecture yan yung mga ugali ng mga politician, mga leader. So hindi nagkamali si Papa Bot. I-review nyo lahat. Bigyan ko kayo 1 milyon pag na-review nyo ang mga past vlog natin. 1 million thank you. Yan. So nandito tayo sa papunta ng another major transaction. May nagsundo sa apo kasi kaya hindi ako nakapagsundo. O, ganun ang buhay. Number 1 ngayong araw, pasalamat tayo, buhay tayo. Ang hirap ng mabuhay, chong. It's not a joke. Di ba? Mahirap mabuhay. Habang tumatanda, malimutin tayo. Hindi natin kayang ibalik ang kahapon. Ganyan. Pangangaral ito ni Papa Bot at saka hindi naman magaling si Papa Bot. Ano lang? Hindi siya magaling. At hindi naman nagsisinungaling. Ganun lang si Papa Bot. Ordinaryong tao lang. Maliit na tao. Maliit lang na tao si Papa Bot. Tell you, sa mga ginagawa ko, nangangaral. So si Papa Bot hindi nagkamali. Mula nung nagle-lecture tayo for the past month, March, palagay natin since January 2025. Totoo. Sinasabi ko hindi ako nagsisinungaling may mga topic tayo about paano naging isang matinik at naging matibay at
bantog na politician ng isang tao or leader. Kaya wag na tayong maglokohan. Niloloko lang tayo ng mga hindi righteous leader eh. Ha? Kasi sinasabi ko hindi talaga, at wala akong pagkukulang sa pangangaral. Sa pagka-ordinaryong tao ko, hindi ako pinapansin. Oh. Mabuti pa yung aking mga kasamahan. Alam mo kung sino sila? 50 years na ako. Nung unang theophany ko, 60 years ago. Hanggang ngayon, wala ako. Natawa lang ako. Walang naniwala sa akin. Aywan ko. Hindi ko man naman pinipilit ang aking pagkatao sa inyo. I don't really force the issue to you. All I pray na dasal ko lang, bigyan ng konting halaga ang aking mga sinasabi. Kasi hindi kita ipahamak. Ganun lang si Papa Bot. Hindi kita ipahamak. Oh, ito na, nangyari na. Greed, greed. Hindi ko naman sinasabi na walang kamalian ang bawat tao. We are here to sometimes commit mistakes, depende kung anong environment natin. Minsan kasi nasasalo natin yung kasalanan na labag sa batas ng tao at labag sa batas ng Diyos. Gumawa tayo dahil sa human frailty, yung human na aspect ng kahinaan ng tao. Talagang we are due for temptation. Hindi natin sometimes maiwasan kapag may mga challenge ng ganyan. Pag may challenge ng ganyan, ako, tao lang tayo, pero Lord God, Panginoon, patawad. Nandito lang ako para bigay ng aral. Magbibigay tayo ng pangangaral. Hindi tayo maramot. I'm just sharing my not my wisdom. I'm not sharing my wisdom. I am sharing the experience since I was a kid until now. 66 na ako. Mag 67 na this coming 2025. Ganito pa rin si Papa Bot. Walang kwentang tao. Hindi magaling pero hindi naman nagsisinungaling. Kaya ang hugot ko, ugali, ayusin. Galit, palampasin. Sometimes when you decide na magalit or when you say something hurting, magsalita ka ng nakakasakit ng loob ng iba, think first. Just like committing sins. At magpatawad, you think first magpatawad ka, gaya ng Panginoong Hesukristo. Sabi niya 70 times 7 times 70. That's how long and how is the expansion of your
your feelings na wag kaagad-agad magbitiw. Ako, believe ako sa tatay ko eh. Believe ako. Hindi lang siya nagsasalita. Wala lang, nandyan lang siya. Paikot-ikot lang, ganyan. Never na he said something na nakakasakit. Pero ang action niya talagang tagos sa buto. Pag makita mo siya, parang lonely siya. Tayo na lang mag-adjust na ma-discern natin na masama ang loob niya. Pero hindi siya nagsalita, hindi siya nagprangka. Parang ako rin ngayon, hindi ako makapagprangka ng outright. Kung isusulat pwede, madali lang isulat eh, pero pag nagsalita. Kaya itong mga vlog ko ito, I don't mention names na talagang may serious consequences. Maybe sa darating na araw, pangangaral, ubusin man yung oras ko sa kablog para lang umabot sa kapwa-tao, sa atin lahat. Masakit eh. Nakita nyo naman paano tayo inaabuso ng mga leader na gustong nasa kapangyarihan. Number 1, hindi natin kino-consider na kasi na may Panginoon eh. Hindi natin binibigyan ng halaga ang mga sinasabi ng nasa Biblia. Alam ko may nanonood na pastor dito, marami mga pare. Nanonood sa akin. Nagtaka sila kung sinong nagsasalita na Abraham. Father Abraham. Taga-Gaza po ako. Taga-Gaza Strip po ako, si Papa Bot. Taong grasa. Taong grasa. Oh. Hindi naman tayo nanluluko. Hindi tayo nagbibigay ng maipahamak kayo. Hindi tayo ganyan. Yeah. Kaya sabi ko, may nanonood dito. Makikita mo sa kanilang mga preaching sa church. Yeah, nakikita mo bad attitude. Although nandiyan na yan sa Holy Bible. Inuulit-ulit ko lang, sinasabi ko lang uli. Or narinig nila ako at binigyan nila ng halaga, at ang topic ng kanilang homily o wali o preaching ay bad attitude. So nakita mo na, kasi ang ugat ng lahat ay bad attitude. Kasi kung good attitude ang mga leaders, hindi mahirapan ang mga Pilipinos. Alam mo sa abroad, mahiya kang gumawa ng hindi maganda. Kahit na pag-open ng doors sa mga malls, public places, pag may kasalubong, parang sa paligid mo, protektahan mo bawat tao. Pag pasok mo or may papasok, hawakan mo ang door. O kayo ang nauna ka sa door, hawakan mo, let them go in. Kung kayo naman nauna, palabas sila, nauna, hawakan mo ang door, buksan mo para sa kanila. Grabe, maiyak ka. Grabe talaga. Praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God. Hindi kasi natin binibigyan ang puso ni Kristo. Wala sa atin eh.
We Christians, dapat itong mga Muslims na good Muslims should lead the world. Yung hindi yung radical, kasi pag radical patayan tayo niyan. Oh. I respect Lolo Muhammad, peace be upon him. Yung mga ginagawang tama. Huwag yung radical side, kasi gawa-gawa lang ng worldly na tao yan. Oh, wala sa katinuan yung pumatay ka ng kapwa-tao just because of your faith. Ipakita natin God is good all the time. All the time. Yes, he is. We were sinners and so unworthy. Still for us he chose to die. Grabe ang story about the Bible kaya bumalik nga tayo sa Holy Bible, tayo lahat. Nandito lang si Papa Bot. Ako balik Kristo na. Ganito na mukha ko. dati gwapo pero chick boy. Daming kasalanan ginagawa. Okay? Sana magkaintindihan tayo sa puntong to. Sa ibang bansa, kahit na mag cross legs, kung sa Ilonggo pa padikwatro, mahiya ka. One time, ipinatong ko yung aking right foot on top of left knee, number 4 talaga, sa train. Naku, nahiya ako. Tinginan sila, pak! Yung sole of my shoes, nakita nila. Parang hindi yan pwede doon. To the extent sometimes na yung mga arroganting passenger ng eroplano, dito sa likod, ang paa niya doon sa arm rest ng tao sa harap niya. Bastos, di ba? One time umupo lang ako sa doon sa abroad. Naghihintay ako ng aking apo, or naghihintay kami ng bus, madaling araw, early morning. Ng bus, kami ng apo ko naglalaro, nandyan, katabi ko siya, dyan lang siya. Nahatid ko siya sa bus stop. Pero may bahay sa yung ganito ito, ayan sa small window. Siguro mga 3 meters away from the road, nandun yung hagdanan. Hagdanan nila, yung step. Malapit sa daan Tapos yung hagdan nila, paakyat at paliko. So medyo mahaba-haba yung hagdan nila. So malapit sa daan. Ako naman may back pain. Hindi ako makatayo na matagal habang naghihintay. Umupo ako sa pinaka last step ng kanilang hagdan. Maya-maya may lumapit. Siguro 3 times ko nang ginawa nun dahil I did not expect na parang insulto sa kanila or threat sa kanila dahil walang bako dun Lumapit siya siguro nagprangka siya sa akin. Siguro galit na galit or something kasi pangit pangit siya kasi kung maganda siya baka maganda din ugali niya. Pangit siya. Joke lang, joke. May hindi siya kagandahan. Ipalagay na lang natin ganun, to say the least. Sir, we don't want you to sit there. It's our property. Naku, grabe, sabi ko, Dr. Magan, anesthesiologist, dalubhasa, pinakasikat at pinakapikat sa Pilipinas. Ginanon-ganon nyo lang dito. Isip ko lang, tumayo lang ako. Sabi ko, walang kwenta pala dito. Kapag hindi maganda ang pinapakita mo, kahit sino ka pa, si Judas ka pa sa Pilipinas. Yes, kahit sino ka pa sa lugar nyo. Kung sa ibang lugar lumugar ka, parang aral na rin yun na dagdagan natin ng precaution na we should be humane all the time. Medyo siyempre ang reaction ko as
a good citizen of the world. Bagay, tama naman siya. Pero medyo pagka-stricta. Baka ano lang sila, annoying. May nakaupo sa kanilang hagdan. Short of saying na medyo napahiya ako dun Pero well, that's part of being a good person. Na we should be aware na hindi natin property yun. Respect the property of others. After that, nagdala na ako ng aking folding chair or a small chair ng aking mga apo. Every time maghatid ako sa bus stop, mga siguro mula sa bahay mga 300 meters, dalawang kanto. Yan. So nagdadala na ako ng chair. Ganon. Huwag kayong mainis. Bakit mainis ba kayo? Kahit marami akong rabbit trail, kasi part ito ng ating development. Sige, left the group kayo. No, hindi naman. Hindi maganda ang mawala sa sarili. Sinasabi ko kanina, once you decide something, Fill us with His Holy Spirit. Now we can stand and testify. especially radical change or radical response na medyo may harshness. Think 70 times 7 times 70, parang magpatawad ka, ganyan, huminahon ka. Kaya na banggit ko na kanina paano siya i-manage yung ganong technique. So ganun, pag hindi tayo lumugar ng maayos, kaya kayo ha, pa-abroad na rin kayo, kayong mga malaking kinukulimbat, ulitin ko ha, kayong mga Pilipino na malaking kinukulimbat na pera galing sa ating bansang Pilipinas, pa-abroad na rin kayo, yung mga daladala niyong mga kayamanan at pride, opo, sa inyo na lang yan po, sa inyo na lang, ubusin nyo na, ibigay ko pa ang buong mundo, sa inyo na lang mundo. But do you think that God will be pleased? God will be happy? God will consent that kind of attitude? No. Basahin mo yung mga walls ng mga OFW. Malungkot. Makita mo ang prayers nila sa wall nila. Sana umangat na ang Pilipinas, sana may pera na kami para makauwi na kami. Sana mag-retire na ako dito for good. Alam mo, ang Pilipinas, galing ito sa bunganga ni Papa Bot. Ito na ang langit sa mundo eh. Andito na pagkain. Ano pang hahanapin mo dito? Pag gusto mong malamig na parang yellow, di pumasok ka sa freezer ng KCC. Wala lang ditong winter. Bakit ba? Ano bang wala sa Pilipinas? Maganda ba? O walang yellow, maganda ba? Okay. Bahala ka na doon. O ibinta mo ng bahay mo, 40 million. Diyan. Umuwi ka na dito. Kayo eh, pataas-taas ng pride nyo eh. Naghihirap naman kayo dyan eh. Wag nyo na akong lukuhin. Umuwi ka dito. Nandito nga lahat. And then, siyempre, citizen ka na dyan. Pabalik-balik ka na lang. Ganyan. Pabalik-balik. So, ang 40 million mo siguro, may 20 hectares ka na farm. Ipamanage mo pag nag-harvest. Basta hindi lang English. Kasi minsan ang harvest, English. Failure. Pag nagka-harvest po kayo, yan, pamasahin nyo na papunta ng abroad. Pabalik-balik ka na. Wag dyan. Alam mo dyan, parang person deprived of liberty, PDL.
Wala eh, bahay, kwarto. Bahay, kwarto, sakay ng sasakyan, aircon or heater. Wala, dito sa atin, palakad-lakad ka lang dyan, makakain ka rin. Ano bang gusto mong pagkain? Nandito naman lahat eh. Gaano ba karami? Marami dito. Oh, siguro ang makakain natin na kanin, mga 10 to 15 subo lang, tapos na. Marami dito. Diyan, makatikim ka ng tinulang manok, big deal. Dito wala, kahit araw-araw, kahit 3 times a day, tinulang manok. Oh, diyan, ang manok nyo, isda nyo, galing sa freezer. Dito, ganda dito sa Pilipinas. Presko. O, punta ka dito sa amin, oh. Doon sa Jensan, sa Sarangani. May kilala ako diyan, may barko. Magsawa ka ng tuna. Magsawa ka ng lahat-lahat ng isda na namimiss mo sa buhay. Okay? Humbleness lang po. Kahit na sino ka pa sa mundo. Kaya nangyayari dito sa Pilipinas, greed. Okay? Oh, ito. Prangka, hindi na galit na ako. galit si Papa Bot. Saan tayo galing? May mga lahi tayo, di ba? May lahi din kayo. Ako siguro may lahing, kung hindi chimpanzee, chongo, or aborigines ng Pilipinas, baka Ita. Oh, taga Panay kami, di ba? Maraming Ita doon. Ita ba 'yun? Oh, Negrito. mayroon yata tayo diyan. Galing. How many lulos ang gusto mo na balikan natin? Okay, babalik tayo sa lula ko. Ang lula ko, nanay ni Papa, tural ba kasi ang husband niya? Tural ba? Pero ang nanay ni Lola malinaw. Ang nanay malinaw na yan, Osmeña. O, Latino. At ang kaluluhan namin, baka hindi maligno. Malinaw. Paatras ka doon, 5 lolo, 10 lolo, mga 20 na lolo, baka aabot na tayo doon sa 2000. First century. Hindi natin alam kung saan ang lolo natin galing. Pero nandito tayo. We are the exact evidence of what they were before. May utak tayo. At saka sa kabilang kaluluhan ko, sa mother ito ni Papa si Osmeña eh. Sa father naman ng Papa ko, pinanganak ang Papa ko sa Leyte, sa Ormoc. Ang tatay niya, na lolo ko, Danao, Cebu, nandun din naman yung mga Duterte. May nabanggit ba ako? Walang problema. Sa isang lugar kasi, pag indigenous ka dyan, magkamag-anak halos yan eh. Magkamag-anak halos yan. At pasalamat tayo sa Panginoon na we are here and we can testify that we were part of their ancestry. O sa Danao, Cebu kami galing. Nagtaka ako, bakit ako ganito? Nagtaka ako. Ganon. Kasi hindi ko naman inaasahan na nandito lang ako sa sasakyan ko. Kasi ito ang opisina ko eh. At hindi naman aking sasakyan to. Hindi. Bigay ng anak ko ang advance. Half. May natirang more than half. Shoulder ko hanggat fully paid. So, kahati kami. Hindi ako maka-afford ng another new car. So, pasalamat. Kaya ingatan natin ang mga sasakyan natin na hindi naman masisira. Huwag ka mang padalos-dalos. Simple lang patakbo, mahina lang at mayaman. Hindi ibig kong sabihin, ito mga nakakamotor-motor na ito. Kung sino pa yung hiniram na motorsiklo, yun pa ang mabilis ipatakbo ang sasakyan. Yabang, no? Yabang.
At kung sino pa yung walang kayang bumili ng sasakyan, yung pang pinakamayabang. Kami na mayayaman, hindi, joke lang. Hindi po, takot kaming pumunta ng traffic. Kung pwede, iwasan kang pumunta ng traffic, makipag-argue dyan sa daan, sa bumangga sa'yo or nabangga mo. Diba? Mahirap magsigawan eh. Kaya ingat tayo. Saan na tayo napunta? Ugali ng tao. O diba? Yun. Balik tayo sa ancestor natin. Hanggang ngayon. Di ba nagkasala ang tao, sabi ng Biblia? Nagkasala. Alis na nga tayo. Dahil sa greed. Yan, pinapractice yan ngayon. Mga greedy individual. His love is everlasting, and His mercies, they will never end. God is good all the time. Put it Nagkasala. Nandiyan Holy Bible eh. Parang binibigyan tayo ng pasaring how to manage our life na hindi tayo dapat maging greedy. Sinabihan na ng ama o ama nyo, parents nyo, auntie, uncle nyo na wag yan nak, wag mong gawin yan nak. Ano yan? Haram. Hindi maganda yan nak. Wag mong kainin yung prutas na yan dahil magkakasala kayo dahil bawal yan. Sinusubukan lang ng ating ama, ating elders, ating foster parents na ano ang magandang ugali. Sinusubukan. Nagkasala. Si Adam, si Adam, o Adan. Itong si Adam, first fall of man, na ano niya eh, na binabaliwala nilang utos ng God o kanilang ama o sa mga elders sa paligid na huwag gumawa ng kasalanan. Sinabing huwag kainin. Ito naman, because of greed, pagkaswapang, sabi ng may ahas eh, may demonyo eh. Ahas, animal, demonyo, or mga satanas. Meron yan, nasa paligid yan. Nasa likod mo, tumingin ka sa salamin, meron yan. Kainin mo yan, and you will look like, you will become God, or like God. Di ba? Oo nga, no? Nakawin ko ang 500 billion para sa frog project. frog control. At ibili ko ng eroplano at dalhin ko isang tao doon sa Hague. 500 billion yun. Yun lang alam natin. Baka mas malaki. Oo nga, di ba? Kaya sabi ko sa inyo ng mundo eh. Corona City lang ako. Bahala na kayo. Yun ang greed. Kasi naniwala si Adam na maging God siya. Pinagbabawal. Pero palangga pa rin siya ng Panginoon. Alam na ng Panginoon nagkasala siya. Alam ni God nagkasala sila eh. Na hindi tumupad sa usapan. Nung bumalik ang Panginoon, kunwari story lang to, but it's part of our life. It's been happening right now. Sa ating mga flow of thoughts, it's happening right now. Para sa ating mga human beings. Sabi ng God, where are you? Adam, Eve, saan kayo? Pero alam na ni God na nagkasala sila. Pero binigyan pa rin ng chance na magsalita. Ayun, nakahubad na sila, wala na silang saplot. Mga dahon na lang, no? Parang aywan ko bakit sila hinubaran.
Baka na guilty sila na siguro maganda ng baro nila, bigay ng God. Nahiya silang isuot yung regalo. Kaya pag may nakonsensya ka, pag gusto mong makonsensya, pag binigyan ka ng pabor, huwag mong traidorin, ha? 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 'Di ba? Mahiya ka naman. Mabuti sa iyo siguro kung sino ka man diyan sa Magan Kanyang Palace. Binigyan ka ng tsansa. May regalo ka pero tinitraidor mo ang nagbigay ng regalo sa iyo. O bakit ka nandiyan? Dahil sa ginamit mo yung iba. Di bastos ka. Pasensya na kayo, radikal si Papa Bot. Pero mahal kayo ni Papa Bot. Di ba? Ganon yun. Adam, Eve, saan kayo? Alam na ni God, nagkasala eh. So mabait masyado si God. Ang Panginoon mabait masyado. So napahiya. So first fall of men, nagkakasala talaga ang tao. Dahil doon, hanggang ngayon, ha? Maniwala ka sa hindi, doon tayo galing. Bakit tao kayo? Bakit ganyan ang mukha nyo? Huwag nyo nang gayahin ang mukha ko. Pangit ng mukha ko. Talagang parang hindi ako tao. Nung 50 years ago, 15 years old din ako. 16. Grabe ang ano ko, bakit ako palaging shave, no? 16 years old, marami akong chicks. Joke lang. Maraming nagkakagusto sa akin. Shave ako ng shave para gwapo. Minsan joke lang to ha. Minsan nilalagyan ko ng bigote para good looking si Papa Bot. Palagay natin bibot noon eh. Para good looking si Papa Bot. Di ba? That was 50 years ago. Nagsasawa na ako ng shave. Sabi ko, balik Kristo ako at saka balik medieval look na. Paatras tayo eh. Gusto nyo tingnan paligid ito? Sa harap tayo ng KCC, pero paatras tayo eh. Lord, I offer my life. Yan, paatras tayo doon. Yeah. So pabalik tayo sa mukha ng mga ninuno natin. Oo. Si Papa Bot lang yan. Pero talagang pabalik tayo sa lupa. Dahil buhay tayo eh. Kaya ang buhay natin, be serious. Regalo ng Panginoon yan. Nandyan ako sa small window. Regalo ng Panginoon yan. Huwag nating abusuhin. We should be grateful. We should be grateful na buhay tayo. Binigyan tayo ng katawan, lahat as a human being. Kung baga special child ka. Lahat tayo special child. Binigyan tayo ng kanya-kanyang mga biyaya. Biyaya. Hindi biro na biyaya. Naintindihan mo? Naintindihan nyo? Hindi biro ang biyaya ng Panginoon. Di ba? Ang daming tao dito punong-puno. Hindi naman ako alis kasi naka-hazard. Kala niya alis ako eh. Tingnan muna natin yung likod Baka tayo ano yun? Masabit doon sa likod. Wala pang camera, hindi ko na install, hindi pa ako marunong. Ayan, siguro mga 1 meter.
Yun, at least nakikinig kayo ha. Huwag niyo akong gayahin. Makinig lang kayo. Oh, ang mga pangangaral ni Papabot. Ha? Oh, gayon, dahil greedy, gustong maging Panginoon, gustong hawakan ng pwesto, sisirain yung iba. Dahil sir, Madam Chair, Madam President, ano bang nakukuha nyo dyan sa agawan ng pwesto? Can that add to your life or heal your diseases? Alam nyo, ang karma, kung anong ninanakaw mo at ipakain sa mga kamag-anak mo, yung kamag-anak mong kawawa, maging magnanakaw din sila, sir, Madam Chair, Madam President, Sir, Your Honor. O, di ba? Mangyayari yan. Mangyayari yan sa pamilya nyo. Kaya ang kasalanan simulat sa Paul, pabalik-balik yan. Kaya tumino na tayo. Tapos na eh. We were already judged 2,000 years ago. Tama na, sabi ng Panginoon. Ipapadala ko na yung anak ko, aking katawan, upang makihalo-bilo sa inyo. Ngayon, lumakad nga. Lumakad nga ang laman ng Panginoon. Maraming hindi naniwala. Okay, binigyan ng chance na nakihalo si Hesukristo eh. Okay, sabi, hanggat pinahirapan siya, ganyan, tinanggap lang yon dahil yan ang story ng God na tama. Hindi yung radical galing Saudi Arabia. Para we can feel how it is to become a martyr for the sake of others and to sacrifice for the sake of others. Yun nangyari, namatay, pero nabuhay. Ngayon binigyan tayo ng chance. Maraming nakatanggap ng theophanies. Gaya yung burning bush, nagsasalita ang Panginoon doon, nasusulat. Basta umabot sa atin ang Bill of Rights, Bill of Righteousness, thou shalt not kill, thou shalt not steal, kung ano-ano pang nandyan. Kayo na mag-research kung ano pang natanggap ni Moses. At maraming mga prophets naka-receive na mga message from God at tinutupad nila. Hops, stop. Yung nakasulat sa Holy Bible na mga fundamental noon na binabato, ganyan, part of the story. Ngayon natin i-apply dahil we can make another book na wala lang fundamentalism, na mayroon tayong Bill of Rights na tama, suited for our generations today. That we have God, we have Jesus Christ, and we don't practice anymore yung mga fundamentalist, mga jihad. Yeah, binigyan tayo ng chance na makatanggap ng theophany through mga prophets from Prophet Muhammad, peace be upon him. At hindi lang po siya ang nakatanggap, kaya he is not the last and final dahil may sumunod. Maraming mga nakatanggap ng theophanies at nag-witness din na messenger sila, kaya lang pinalitan ang Holy Bible. They made their own Holy Scripture, including the Islam. Okay? Ayun na, nagkagulo na. Joseph Smith, nakatanggap ng theophany, gumawa siya ng Mormons. Manalo, gumawa ng Hesukristo. Gumawa siya ng iglesia ni Manalo. Kib.
na I don't know. Sir, taga Davao man din tayo ba? Nag-aral din ako diyan sa Davao eh. Ang boses sir, hindi yun AI. Nakatanggap din ng theophany yan. Hindi artificial intelligence yun sir, wag nyo kaming lukuhin. Kaya yan lang ang butal dun. I don't know, kasi mayaman daw siya. Papatayin ko kayo pag hindi kayo nagpapagamit sa akin. At kung I love you kayo dyan sa internet, parang nakipag-sex na rin kayo. This tape was recorded by someone na nagagalit siya sa mga kanyang mga babae na hindi pwede galawin ng iba dahil anak lang daw ang makagamit sa kanila. Di pedophile. Pedophilia yun. Kaya sabi ko kanina, pag nagpasok ang demonyo, kahit na ano pang resist mo sometimes, part din ng pagsubok ng tao yun eh. Pagsubok ng Panginoon sa tao. Whether you will remain sane or not, whether you will agree to the devil's temptation, nakasulat sa Holy Bible, flee from temptation. Pag na-entertain natin yung mga kasalanan na yan, goodbye Philippines. Sino pang nakatanggap ng theophany? Marami! Ang mga Muslims convert, yung Muslims or Islam na naging Christian, nako, nakatanggap ng theophanies yun. Nagpakita yung God sa kanila eh, nagpapakita. Kaya naging Christian sila ngayon. I hope na magkikita-kita tayo lahat. Isa ako sa pinakamaligayang tao pag tayo magsabay-sabay, magdasal tayo sa isang Panginoon, hahalik tayo sa lupa, lahat, or nakaupo lang tayo at nagdadasal para sa Panginoon. Naku, masayang Panginoon yan. Walang gira, walang nakawan. So ganyan ka-sensitive ang God. Ganyan ka-bright. We are given the opportunity to repent, to change our lives. Kasi pag we don't give emphasis, hindi natin bigyan ng halaga ang katinuan na binibigay ng ating Panginoon. Hindi natin siya sinusunod. Ang gusto natin, ang sarili lang natin, kapakanan. Well, wala tayong magawa. Ganyan talaga. Magantay na lang tayo sa judgment. Hindi natin alam kung paano ang judgment. But I think, just think of your lulo. Saan galing tatay mo? Saan galing ang lulo mo? Saan galing ang lulo ng lulo ng lulo ng lulo mo? Tao lahat yun. Tao lahat yun. Sa akin naman, sa sinasabi ko, I'm still proud of my heritage. Kasi sa Panay, baka iba din naman ang mga ninuno natin doon, na ano lang tayo, na hybrid na tayo. Hybrid na tayo, hindi tayo looks like our lulo. Kaya siguro ang lulo ko may ganito din sa Panay at saka sa mga Latino. Wala akong magawa, ganyan talaga. But be sure, kahit sino ba ang lulo mo? Sino bang lulo mo? According to the scripture sa Holy Bible, 3,000 years ago, 5,000 years ago, mayroon ng mga relics, mga artifacts doon sa Israel na done by the Jewish people. Ngayon, inaangkin ng mga Palestino, mga Islam. Bahala na sir kung ano mga artifacts na nandyan. Basta balik tayo sa God na hindi radikal. Yun lang, tama na. Mahiya tayo doon, Mall of Asia, no? MOA ng Marble. Ayan, no? Mall of Asia. Ayan, no? Yan. Mall of Asia. Ang sa kabila, Coronel Commercial Center na original, yung KCC of Marble. Yan. Mahiya tayo. Mahiya tayo. We don't own the world. If you would want to own the world, go for it. Yeah. Let's bring it on. Bring it on. Bahala na kayo. Okay, bye-bye na. Thank you for watching. God bless you. March 18, 2025. Papabot. Everything I've been through,
Wala ba ko'y kwarta? Utang pwede. Dili. Taga-asa man ka? Taga Jinsan. Wala ko kwarta. Sunod na lang. Wala gyud. Ha? Wala sinsilyo. Tagaan ta na lang kag sinsilyo para nakoy gamay dere. Ayon ang ko baligya para makapalit ka sa imong ice drop. Okay, buntis man ka buntis Oh, palit og ice drop. Uy, nahulog. Salamat. Kanang ice drop para tambal sa init. Kasi pangalan nimo? Joanna. Okay, Joanna. Asa bang kagapuyo? Dres Marbel? Hindi lang. Pwede restaurant. Asa? Taron, sa gabi, asa mo matulog? Dito. Asa? Palawan. Asa? Palawan. Asa dapita? Dito sa Arellano? Dili. Sa Pikas. Octagon. Okay. Sige. Bye-bye. Salamat. Palit og ice drop. Kay init kayo. Mga badyaw Grabe mo. Binigyan ko siya ng mga loose change dito. Pati yung mga singsing namin na mga gold nakasali. Tanga. Sa sobrang bait mo minsan, hindi mo na alam all or none, bigay mo na lahat. Joke lang, joke. Ayan na. Ayan ang KCC. Ayan. Baliktad lang tong camera ko Ayan ang Mola Base, KCC. Ito lang. Bye-bye na. God bless you. Ewan ko kung madugtungan ko pa to. Bye-bye. God bless you and keep you. God shine His face on you and be gracious unto you, or turns His face to you and give you peace. That's God. Okay, bye-bye. Love you. Papa Bot. Wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. And Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Play it, Paul. Just offer your lives as Paul plays it.